Sabay-sabay natin harapin ang isang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Mabuhay PBBM! Muntik nang makabalik sa kapangyarihan ng supling ng diktador na si Ferdinand Marcos. Pero paano nga ba nangyari ito? Kung isipin natin na ang mga millennials ang malaking porsyento ng mga botante. Siyempre, para sa kanila, ang martial law at ang pandarambong nila Marcos sa bayan ay isang napakalayong alaala. Singlayo malamang ng Filipino-American War at ng pagpatay kay Rizal. Pero hindi ba edukasyon ang susi? Hindi ba sa mga paaralan dapat nagsisimula ang pagwawasto sa kasaysayan? Bakit may mga ganito at ito at ito? Sa episode na ito ng Word of the Lord, tanongin natin, sa Pilipinas, kasaysayan at pamahalaan. Sinabi, mabuti na sanang takbo ng pamahalaan ngunit pumasok ang cronyism o pagpabor sa mga kamag-anak at kaibigan. Pababasa ang mga salitang kahirapan at karahasan. Ang people power, tinawag na kahanga-hanga. Paano nga ba tinuturo sa mga bata si Ferdinand Marcos at ang martial law? Sa ika-4 na edisyon ng textbook nila Sonia Zaide na Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas, ginamit ang mabigat na salitang Diktadura ni Marcos. Sa ilalim ng batas militar, namatay daw ang kalayaan at nagkaroon ng paghihirap at pagpatay sa mga bilanggong politikal. Ang mga kronis o kapanalig ang namahala sa pangangalakal ng bansa at ang kaugaliang Pilipino na delikadesa o hiya ay nawala. In short, walang hiya. Paano nga ba tinuturo sa mga bata si Ferdinand Marcos at ang martial law? Ito sa pang grade 6 na Ang Bayan Kong Pilipinas. Ang tungkol kay Marcos at martial law, 2 paragraph lang. Pero binanggit dito na maraming tumutol at pagkawala ng demokrasya sa bansa. Maraming karapatan ng mga mamamayan ang nawala. May mga hindi magandang pangyayari na labag ang karapatang pantao. Marami ang dinukot ng mga militar. Marami rin ang mga taong nangawala at sinasabing pinapatay ng mga tauhan ni Pangulong Marcos. Yun naman pala eh. Kung sinasabi sa mga textbooks na ito na madilim na bahagi ng kasaysayang martial law, bakit nakakuha pa ng lampas 14 na milyong boto itong si Junior? Saan nagkulang ang educational system? Paano nga ba ito tinuro? Dapat malagyan ng mga textbook ng mga gantong larawan para sa pakete ng sigarilyo lang, para maiparamdam sa visual na henerasyong ito na hindi lang simpleng pagpingot o pagpitik sa tenga ang ginagawa noon sa ilalim ng brutal na rehimen. So ano ang ibig sabihin ito? Para gamitin ang bobong lingwahe ng mga mangmang na troll sa internet, nabayaran din ba ng mga Yellow Army ang mga gumawa ng textbooks na ito? At bakit ba fascinated sa bayad ng mga hayop na to? Palibasa, yun ang kabuhayan nila, ang mag-troll. O dahil ba ngayon na lang to tinuro ng mas may diin na hindi lang bastang pinapasadahan na parang wala lang? O baka minsan dahil sa haba at kulay ng ating kasaysayan, hindi na sila umaabot sa martial law. Pero bakit ganon? Hindi rin naman tinuro sa mga eskwela ng talamboy ng mga boy band at mga tauhan ng Game of Thrones, pero akala mo may PhD ng mga to kung makadiscuss sa social media. O dahil ba ang natural na sa bata ang magrebelde? Sulungatin, questionin ang mga tanggap na natin paniniwala. Paano nga kaya kung ilabas na lang natin mula sa mga memes at ituro natin sa mga classrooms na maganda naman pala talaga ang martial law at mababait ang mga Marcos? Baka doon sila matauhan at biglang tuligsain ang kasinungalingang sinasalaksak sa kokote nila. At sa wakas ay masabing nagkasala ang mga Marcos sa bayan. At bago sila magpumilit na tawagin siyang bayani, dapat muna silang humingi ng tawad sa mga Pilipino. Bayani si Marcos, piniki nga yung mga medalya na pinagyayabang niyang patunay na kanyang war hero Hindi lang ito simpleng issue ng paglilibing. Una, sumira na nga sila sa kasunduan ng panahon ni Ramos na dapat ilibing sa agad sa Ilocos. Ang laki-laki ng Ilocos Norte, bakit pinagsisiksikan siya sa katiting na hukay sa Metro Manila? Pero ito talaga ang madilim na pakay ng pamilya. Ang tanghalin si Ferdinand Marcos na bayani. Sakto, ika-100 taong kaarawan kasi ni Makoy sa September 11, 2017. Timing din At ililibing siya dahil siya raw ay sundalo? Sus Mariosep, di si Palparan dapat din palang ilibing sa libingan ng mga bayani. Kung sana malaman ng mga millennials sa si Marcos ang dahilan kung bakit naging abusado at korap ang armed forces sa loob din ng 12 taon. Mga sundalong sinanay na magtanggol sa tao, natutong magmalupit sa kaaway ng gobyerno. Kulang pa nga ilagay sa mga textbooks ang iba pang parangal. Biggest thief in history. Pinakamalaking iniwang utang mula $1 billion lumobo ng 25 billion at mga 8 million daw napunta sa bulsa nila. Utang na babayaran ng Filipino people hanggang 2025. Bayani pa more? Kung matutuloy ito, ano ang tinuturo natin sa mga anak natin tungkol sa kabayanihan? Pero tigil lang natin to, baka may ma-hurt. Kilala ko si Bongbong Marcos. I do not want to hurt him. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.